Okay, magandang gabi mga kapatid, mga kapwa ko taga-langit at tayo ay muli mag-aaral ng Bible, ay ng Bible study, no? Ang ating pag-aaralan ngayon, mahalaga po na tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos sapagkat ito yung iniutos ng ating Panginoon na tayo ay magpalakasan, tayo ay magpananalinan, no? At tayo ay mapuri ng Panginoon. Ayon sabi ng Bible, Matthew 18, verse 20, na ang manugamit na nawa tatlo na nagkatipod sa kanyang pangalan, naroon ang ating Panginoon. Ang katampanan ng Espiritu ng Diyos ay na ating kalagitnaan. Pagamat mananayon tayo, no? Pagamat tayo ay lahat na iba't ibang bansa, no? Pero tayo ay pinag-iigna ng ating Panginoon. Nakaroon tayo na one spirit, one heart, one accord, no? Na ito yung ginagawa natin ngayon. Kaya tayo, habang tayo nag-aaral na pupulot ng Panginoon, nararamdaman natin o pinapanaman niya sa atin kanyang presensya ng ating Panginoon. Kaya mapanat, no? Mapanat tayo at tayo ay nakakilala, no? Dating Panginoon. Nakilala natin yan, Diyos. Tayo ay nataputikan at tayo ay nilinis ng ating Panginoon na pamamagitan ng ating pananampalataya at ating Panginoon Diyos, tayo ay hinahabagan, tayo ay iniligtas, no? Yung ating kaluluwa ay nagkaroon ng nag-aligtas na yung ating kaluluwa, no? Na-born again yung ating spirit, na-born again tayo, no? Kaya tayo ay taga-langit na, no? Ayun sabi ng Bible, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kaya tayo, mula nanampalataya tayo kay Jesus, no? Na-born again tayo, at tayo ay taga-langit, no? Meron tayong eternity, no? Meron tayong buhay na walang hanggan na piling ng ating Panginoon Kristo. Na ngayon, no, hinihintay natin yung ikalawang papapanik, no, ng ating Panginoon Kristo. Dahil may pangako siya, di ba? May pangako ang Panginoon na John chapter 14 verse 3, I will come back. Muli niyang babalik. Sabi niya sa kanya mga agad, ay nauna ko imakyat, no? Na Ama, akit na sa Ama, babalik na ako sa Ama, dahil ipaghanda ko kayo ng inyong maiinhan. Kaya ako muling babalik, no? At ngayon, no? Trending ngayon, sa social media, at nakapunta at sa YouTube, no? Makikita mo, ano, ang mga nangangaral, ang Kristyano, ang pipit na nila, kaya kung kami, ang pipit na nila ay rapture of the church, no? Ay tayo ho, no, kung pinag-ignore, kami na Ate Vilma, ni Alma, nagmuna kami nag-aaral kami ng Catholic panahon ng pandemic, no? Matagal na po kami nag-aaral, no? Nag-Catholic 2050 pa, no? 2020 na kami ay nagsimula na kami ay mag-aral, no? Akong ng mga mangyayari na mahuling araw, no? Ngayon, no, lumipat na ng 5 years, no? Ngayon, ang social media ngayon, puro rapture, no? Puro kami ang marinig na, no? At bakit? At yun ang sabi ng Bible, lima ang sabi ng Biblia. Sa Matthew, sabi ng Panginoon, ang hindi po ang nagsasalita, sabi niya sa Mateo, no? Mateo 24, verse 14, sabi ni Jesus, no? Napipig ng ating Panginoon na mutawi. 24, verse 14, sabi niya, ipapangalat na buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol
na kaharian ng Diyos. Tungkol sa kaharian ng Diyos, no? Gospel of the Kingdom. Sabi niya to, upang magiging patotoo na lahat ng mga badya at lahat darating ang bukas. Na ito yung itatagpilin ng ating Panginoon Diyos sa kanyang mga apostol, sa kanyang mga anakan, at sa panahon natin ngayon tayo ay mga mananampalataya o tinagpol ng ating Panginoon Diyos. No, tinatagpilin ito ng ating Panginoon Diyos sa atin. No? Ipangalan daw natin yung kanyang paghahari. No? Ulitin ko, no, makaiba ang gospel of the Bible, no, gospel of Christ, iba po yun. Pag nabi mo gospel of Christ, yung napangalan mo, yung ginawa ni Jesus noon sa krus ng Kalbaryo. Yun yung salvation. Na inagawa natin ngayon, no, kapag may mga believer, no, ipinapangalan natin kanila para maging makaunti na ng manampalataya nila una in Jesus, inananin nila na Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo na kanyang pag-ibig at niya ay muling inilibing at muling nabuhay. Yan yung tinatawag na gospel of Christ. Yung gospel of the kingdom, iba po yun. Yung gospel of the kingdom, yung ipinapangalan natin yung kanyang paghahari dito na lupa. No? Ipinapangalan natin yung mga panatandaan, no, ng mga mangyayari in the last days. No? Yan yung gospel of kingdom na ngayon, no, hanap mo ang mundo, no, makikita sa mundo, ipinapangalan na yung tinatawag na gospel of the kingdom. No? Nano na po yung ganitang rapture, no? Ako, at na pumunta, no, na YouTube, o na social media, o, nakikita ko yung, yung mga Kristiyano ngayon, no, itinuturo nila yung rapture o second coming ng ating Panginoon. Na ngayon, ay manapit na mapulpil yung sinasabi nito ipangalan na lahat ng bansa. Kaya dapat tayo mga tunay na mga Kristiyano, no, ipangalan na po natin na, lalo na po na ating mga kapwa Kristiyano at ito totoo lang, marami pa rin mga Kristiyano, no, hindi alam, no, wala pang alam patungkol, no, na mga nangyayari o mga palatandaan at mga mangyayari sa mga huling araw. Lalo na po ngayon mga kapatid, no, marami ngayon may mga natuturo, hindi naman lahat, no, pero iilan lang ang mga natuturo na mali at tinuturo, mali yung kanilang tinuturo nila, no. Kaya mag-ingat din tayo na mga napapakinggan po natin, no, kapag alam natin na tanungan o kontratik na salita ng Diyos, wag agad natin paniniwalaan, no? Wag na yung kanya-atap yun. No? Nature po yun. No? Kaya ngayon, no? Merong isang propeta, ito, inanalinig yun, baka ngayon unang niya narinig, ngayon unang niya nakita, pero na-trending niya sa social media, no? Si Prophet Joshua, pangalan niya, Prophet Joshua, no? Na siya po ay na-predict, no? Ang sabi niya, yung September 23 hanggang 24, at yung September ng 2024, yan po yung Feast of Trumpet na Israel, no? Feast of Trumpet, no? Taon-taon yan, no? Nilet-nilet nila Israel ang Feast of Trumpet, no? September 2024, no? Ang sabi nitong tao na to, no? Sabi nitong propeta na to, no? Magamat kay Kristiyano din, born again din, no? Pero hindi nangangahulugan na paniniwala agad natin yun. Lalo na po, ulitin ko, lalo na po ang pagtanungan, no? O contradict na sinasabi
ng Biblia, no? Kaya nga namin Jesus mismo natin, no? Walang nakakaalam, no? Ang yung kanya, kahit ang ama, kahit daw, kahit ang anak, ama angel, walang nakakaalam, ang uli ang ama ng daw, no? At namin, at ako, no? Hindi niya alam, ang ama ng daw, ang nakakaalam, kailan narating ang kanyang kami, no? Tapos, mapipitik ang siyang propeta o anuman pastor man yan na nasabihin niya pa specific September 23 o aya 24 daw. O ano nangyari? No? Nag-trending yun. Maraming naniwala sa kanya. Maraming natakot. Maraming na-confused. Kaya mahanap ako yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Mahanap ako yung mga seminar, no? Lalo na po sa mga church natin, dapat tayo, kapag ikaw ay merong church o iglesia, dapat ikaw ay nagpapatlaop, ay ikaw ay nag-seminar, no? Ay nakikinig ka sa pastor mo, no? Para hindi ka mailigaw ng mga ibang katuruan. Ulitin ko, hindi porket more again, paniniwalaan mo na agad. Hindi ganun. Kaya ang Berean Church, the Book of Acts, diba, the Berean, no, apa natutulog nila Petro, no, na Pablo, yung mga Berean Christian, anong ginagawa nila? Nakikinig nila at tinutunat nila. Oo nga nila, tinaglahat na nila. Nakikinig na at attentive nila. Dapat ganun tayo. Para hindi tayo mailigaw ng mga maling katuruan. Lalo ako, nahuling araw na po, nahuling araw na po tayo mga kapatid. At that generation na po tayo mga kapatid, no? Sa panahon natin ngayon, no, marami ngayon ang natuturo ng salita ng Diyos, no, tapit lang tingin, parang tama. No, hanap kapuhok lang, no, kapuhok lang, ang katotohanan, parang toong. Kaya yung behind, makikita mo, no, polluted doctrine. Ang matay panete, natalik doctrine. Kaya huwag tayo patapata na kapag maarinig tayo ng mga katuruan, no, iyaat na po na agad. At ngayon, dami na akot. Dami na niwala. Imagine mo. Imagine, paniniwalaan mo yun. September 23 to 24, tatapihin pa ng iba. What if daw? Paano kung nangyari? Tignan mo, may nag-message sa akin, no? Pinatanampao ng video, nagkakapatiran, no? Panoorin ko daw. Nang marinig ko agad na gano'n ang natin niya, hindi ko na tinapos. Alam ko na. Nakikipagtalo pa siya sa akin, no? Sasabihin niya pa, paano kung nangyari? Ganun pa yung kanyang sinasabi na at pinaliwanag ko na, no? At ginapit ko na, no? Na walang nakakaalam at ang pagdating ng Panginoon ay hinalitunan niya na siyang magnanakaw. Diba? Meron pa magnanakaw, mapapaalam, sasabihin niya muna na nanaawan niya, no? Milma, mamayang gabi, ganito oras, alas 7 ng gabi, nanaawa kita, ha? Meron bang ganun magnanakaw? Papaalam muna siya, nananaawa yan, hindi ganun. Kaya hinalitunan niya na siyang magnanakaw. Yung kanyang pagdating, ngayon rapture of the church, walang makakaalam, walang nakakaalam. Pwedeng umaga, pwedeng tanghali, pwedeng hapon, pwedeng gabi, pwedeng madaling araw, walang nakakaalam. Ang inaat namin ng Bible, maging handa
Kaya nga maganda at siyempre, di ba? At anytime, kahit anong oras, may dumating magnanakaw eh. Maliwanag pagdating ng araw yung mga kapatid, no? Kaya marami na na-predict, no? Kahit may mga born again na na-predict na ganitong araw, ganitong oras, ganitong taon, ganitong buwan. O ano nangyari? Pinahiya lang na. Ako, etong tao na to, no? Ang daming naniwala sa kanya. Na ano yun, mga kapwa pa natin Kristiyano yun. Dami naniwala, hindi pa naman na-confused, hindi pa natakot. Kaya mahalaga po yung pag-aaral ng Kristiyano yun, nakatulad nito. No, lalo na po yung pag-aaral ng eschatology, kaya nga nag-aaral tayo, nag-contact tayo ng seminar, 2020 pa, ang dami na natin naturuan, worldwide, no, marami umatin, no. Nalaman nila, naintindihan nila yung eschatology, the doctrine of the last king of the end times. At kaya yung nakaraan din, no, nakaroon ako ng, kailan ba yun? Itong week na ko, no, after na ako'y gumaling at nakaroon ako ng tipon, no, tipon, upo, nema, inumpit ako ng Panginoon na ituro ko yung rapture, no, kaya nang pa mangyayari yung rapture, no, ano pa yung boses ko, no, at nga may tipon, no. Ngayon, ito nilagay ng Panginoon sa akin ngayon, no? May kinanabang pa rin, tinanaw kayo mga kapatid, no? Nakikinig lang ako sa Holy Spirit, no? At alam ko naman, punong-puno na kayo nag-aalaman patungkol sa mga katuruan ng mga patungkol sa pananampalataya, patungkol sa kagalingan, patungkol sa paano ang papanayan ng Diyos. Marami na natuturo na sa atin, no? Na mga katuruan, mga Christian living, no? Kapatidyahan nyo na kung bakit ito o dinadala, no? Ng Panginoon patungkol sa end times, no? Kaya ngayon, tama intindihan natin, maunawaan natin, no? Na ang paggaling yung 7 years doon. Na magaling yan, no? Bakit meron 7 years? Kaya matataka kayo sa mga nangangaral, no? Maaarinig kayo ng 7 years, itong taon. Nang ba nanggaling yan? Yung tanong nila, nang ba nanggaling yung 7 years na yan? O 7 week, o 1 week, no? Ngayon, pagkaalanan natin ito mga kapatid, medyo doctrine na tayo, no? Ako naman ipapaunawat na ito ng Holy Spirit. Punta natin yung Bible, Daniel chapter 9. Daniel chapter 9, 24. Hanggang 27. Ang lapit nito, ma-input tayo mabuti. 70 linggo ang panahong anukit na inyong tampayanan at na pananalunsod upang iginan ang pagtuway, waatan ang katamaan at pagbayaran ang kasalanan. Pagkatapos, maghahari na ang walang hanggang katarungan, magaganap ang kahulugan ng pangitain at ang pahayag. Itatalaga na rin ang kapananampalataya. 25. Unawain mo ito mula sa pagbibigay ng utos na muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng pinunong hilirang ng Diyos ay sa itong linggo. Medyo tayo ngayon, unawain natin makikita, no? Medyo mathematical tayo ngayon. Muling itatayo ang Jerusalem. Ang mga nagdagan sa partner nito ay aayusin
sa loob ng 62 linggo. Ito ay panahon rin ng kaguluhan. The 20 ng chapter 9. Pakalipat ng 62 linggo, papatayin ang hinirang ng Diyos, ang lungsod at ang templo ay wawatlakin ng hukbo ng isang makapangyarihang hari. Ang wakas ay darating na parang baha at makakaroon ng tikmaan at patawat na itinakda ng Diyos. 27, ito yung anak na pinapangkit. Ang haring ito'y gagawa ng maibay na kasunduan na maraming tao na loob ng ilang linggo. Wali, pagkalaan kalahating linggo, papatinin niya ang paghahandog. Inalagay niya sa itaas ng templo ang atok-natok na nakanakas-pangalan, mananatili ito roon hanggang sa wakas na ng Diyos ang naglagay nito. Ang Diyos ang makapanat sa kanyang buhay at makapangyarihan salita ng Diyos. Tayo mananangin muna. Holy Spirit, dapat yan, Lord, pagkain ng mighty name of Jesus, Panginoon, Lord, putan mo ang aming spiritual understanding. Ang maintindihan namin, maunawaan namin ang ipapahayag mo sa book of Daniel, chapter 9, verse 24-27, o buong chapter, Panginoon. Ipaunawa mo namin, maintindihan namin, Panginoon, na maliwanag at simpleng pangungutap, simpleng paraan ng Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, Lord, na dapat na mga kapatid na inuna nilang hinanap ang iyong arian mo, ang iyong atwira mo. At kaya lahat ng bagay ay itaragdag mo sa kanila. Salamat po na karunungan. Salamat na kapahayagan mo, Holy Spirit. Ikaw ang aming Christian, ikaw ang aming guro, ikaw ang aming helper, ang Holy Spirit. In the mighty name of Jesus. Ay salamat, Panginoon. Lahat ng papuling kalangan, anuwalatian, Lord, inagam namin now doctrine sa aming mga buhay. Anitin mo ang mga polluted doctrine in the mighty name of Jesus. Ay salamat po, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Makinig po tayo, no? Tumingin muna tayo kay brother dyan. Itong binatan natin, no? Bigyan ko muna kayo ng kaunting background na buong Daniel. Ang panahon ni Daniel, no? May tinatawag na major prophet. Itong major prophet na ito, ito yung Daniel, Ezekiel, Jeremiah, at Isaiah. Apat yun na ay tinatawag na major prophet. No, dahil yun na ay mahaba ang kanilang mga libro, no, na inulat. May tinatawag naman na minor prophet, no? Minor prophet, no? Ito yung kina Jonah, kina Habakkuk, kina Joel, no, na Zephaniah, Haggai, etc. No? Tinatawag na minor prophet. Tinatawag din naman na oral prophet, no? Yung oral prophet, wala din ang libro na ginawa niya galing na major prophet, minor prophet, may mga libro nila. Pero yung oral prophet, wala din ang libro na nagawa. At gaya nila prophet Elijah, wala din ang libro, no? Pero tinatawag na oral prophet, no? No, agad nila prophet Nathan, etc. Itong panahon na ito, mga kapatid, na Daniel, no, makakatamat nila na Ezra, prophet, minor, major, makakatamat nila itong panahon na ito, no, ito yung panahon na ina ay captives, no, na Babylon at ng Assyria. No, captive nila, no, ina ay tinaok ng Babylon at ng Assyria. Kaya nagkaroon ng hati ang Israel na dalawang kingdom, no? Northern Kingdom and Minor Kingdom. Bagamat meron din ng hari, pero captive nila ng
ng Babylon at ng Assyrian. Hindi na madaya, hindi na tunay na madaya. Kaya nagtulpuan ito, kaya nagtulpuan ang mga propeta. Yung apansin sa panahon ni na Prophet Samuel, sa panahon ni na David, sa panahon ni na Solomon, na wanang mataup sa kanila. No? Pero after na kay Solomon, no, na anak niya, noon nahati. No? Noon nahati ang Israel, no? Tinakot sila ng Babylon at nakatil niya. Kaya makapansin mo, nagtulpuan yung mga propeta na to. Ngayon, anong ginagawa nila? Sila ay naprapropitize. No? Naprapropitize sila patungkol saan? Patungkol sa Messiah. Nanaw natin yan. Naprapropitize sila sa restoration ng Israel, no? At yung panahon na to, no, wala ang partner ng Jerusalem, no? At wala ang templo, yung Temple of Solomon, yung panahon na yun ng Babylon, no? At yun ay naprapropitize nila patungkol sa kapanganakan ng kanilang tagapagligtas, tinatawag na Messiah. Kristo, tagapagligtas. Na yun bakit marami propeta sa panahon na to, no? At sa panahon ni Daniel, no? Dito sa chapter 9, dito makikita natin noong pa chapter 9 verse 1. Noon ay unang taon. Unang taon ng paghahari ni Dario na Babylonia. Diba? Siya ay anak ni Artaxerxes at buhat niya na Medo. Ako Daniel ay pamatla na mga aklat upang alamin ang kahulugan ng 70 taon pag-awatak ng Jerusalem ayon sa sinabi ni Yahweh kay Propeta Jeremiah, no? Definitely, no? Dito makikita natin Daniel, tatlo ang hari ang kanyang pinaglingkuran. Inom na muna ako. Daniel, tatlong hari ang pinaglingkuran niya. Yung una, si Hari Nebuchadnezzar. Ang dalawa, si King Darius. At si King Artaxerxes. Pangatlo, si King Darius. Dalawa, tatlong hari ang pinaglingkuran ni Daniel. Kaya yung huli kay King Darius. At noong kay King Darius o kay King Artaxerxes, no, noon lang na ang Diyos na pamamagitan ng anghel ng Diyos kung paano parudahan ang bansang Israel na loob ng 70 weeks, no? At ito sa chapter 9, no? Medyo kakamit tayo ng mathematics, no? Noon sa chapter 9, 70 taon, 24, ang panahon ng panugit ang inyong sampayanan at ang banal na ng Diyos upang iginan ang pagduway, waatan ang katamaan, ang ang kasalanan. Ayan, dito sa chapter 9, yung sabihin natin na 1 hanggang 19, makikita mo doon, Daniel ay nananangin, nakaroon siya na identification din, no? Identification, I mean, inaalam niya, no?
na ang kanyang kasalanan at ang kasalanan ng Israel ay inaako niya. No? Kung natin na Diyos, makasalanan ng mga Israelita, hihingi niya ng awat sa Panginoon. No? Yung kasalanan ng kanyang lahi, ang kanyang bayan. No? Makikita na, may mahaba, no? Basahin na lang yan. Hanggang 1, chapter 9, 1 hanggang 19. At sa inang 20, pagkatapos na langin ni Daniel, na 20, habang ako'y nananalangin, at ipinapahayag ko ang aking kasalanan, at ang kasalanan ng bayang kong Israel, nakikiusap ako, Yahweh, aking Diyos, anang-anang sa banal na bundok ng aking Diyos, ang angel na si Gabriel, ito na, si Gabriel, na 21, ang angel na si Gabriel, na nakita ko, sa aking unang pangkain, na kaunti ng vision, ay mabilis na lumipat palapit sa akin sa oras ng paghahantok sa gabi. Sinabi niya, Daniel, nakarito ako para isang kanang-alungan at ang unawa. Nasimula, napit ito, nasimula pa namang ng inyong pakikikutan ay ilukulong ka na ng Diyos na kanyang minamahal. Naparito ako para sabihin sa iyo ang kanyang tugon. Kaya makinig ka kung ang maunawaan mo ang pangitain. Ito na yung pinata natin kanina, yung text natin. 70 lingkod, 70 week. No? Yung 70 week na to, no? Na loob ng 70 week na to, mararanasan nila ang kaparusahan ng Diyos. Dahil sa kanilang kasalanan sa Diyos, sa kanilang pagtuway sa Diyos. Bagamat hiningi na ni Daniel, no, inako niya, no, yung kasalanan ng Israel, and yet, no, meron pa rin silang consequences, no, mararanasan nila yung ng parusa ng Diyos. Kaya ho, ang 70 week dito, mga kapatid, hindi siya yung literal, no, yung 70 week, hindi siya literal na 70 na linggo, hindi ho. Ang 70 week dito, no, na ang equivalent ng 70 week sa Hebrew, 490 years. Ganong katagal, 490 years. Yung 70 weeks. Ganong katagal na ina ay makakaranas ng parusa. No? Ngayon, yung una po, yung tinatawag na 7 week, no? 7 week of years. Yung 7 week na to, equivalent niya ng 49 years. Kaya na nangyari to, kaya na muna yung 7 week, no? Na 49, equivalent niya ng 49 years. Nagsimula to sa panahon ni King Artaxerxes, kung saan nangutap ang anghel, na sa pananang niya nangutap ang anghel kay Daniel. Na sinabi doon, no, 70 weeks. Kaya yung una na 7 weeks of years, equivalent niya ng 49 years mula kay Artaxerxes hanggang maitayo, ma-reveal ang Yekon Temple. Makinig mabuti, no? Muna sa panahon ni Haring Artaxerxes nang nangutap ang anghel kay Daniel, pinaniwanag niya ng 70 weeks mula kay Daniel kay Artaxerxes na tinatapok ng Babylon hanggang sa ma-reveal yung Yekon Temple. Yan ang nangyari sa Yekon Temple. Nangyari yan sa panahon ni Gobernador Zerubbabel sa pangunguna ni King Cyrus. No? Si King Cyrus na first na ginamit niya para maanaya ang Israel sa kamay ng
Babylon na loob ng 70 years muna na hinawakan ni King Nebuchadnezzar. Ang pinaymaan niya ang gamit ni King Cyrus ng Persia. Ang Persia yung Iran ngayon. Yung modern na yung Iran ngayon. Na pinanaya. Kaya nairipin na itayo ulit yung anganawang templo na Israel. Naintindihan niyo po, naunawahan niyo po, mga kapatid, na loob niya ng 49 years. 49 years, in a week po yan, 7 week. Naunawahan niyo po, pagkatapos ng mairipin, yung Second Temple, no? Nung nanagyan mo na, mga kapatid, no? Na loob ito, una, 7 week, pangalawa, 2 weeks. Ito na yan, week na yan, 434 years, gano'n katagal. No? Na maitayo yung Second Temple, na itayo yung Second Temple, di ba? Naanaya na ang mga Israelita na amay ng Babylon at ng Assyria. Unawan niyo mabuti. Lumipas ng mga ilang taon, maaalala ninyo po yung Book of Malachi na ang last ng Old Testament, Book of Malachi. Di ba may kapitan? May kap? Ang ganda lumaking yung New Testament. Ano nyo po ilang taon yun? Ilang kap yun? 400. 400. Gano'ng katagal. Yung 400 na yun, silent ang Diyos. Kaya noong sa panahon na yun, wala ng propeta. Ang last prophet na Old Testament ni Prophet Malachi. Tapos yun na, lumipat na mga ilang taon, 400 years. No, ang tawag doon, Dark Ages. Puro at iliman yun. Puro kera yun. Puro tapitong yun. Sa panahon yun, maraming lumakot na Israel. Yung panahon na yun. At yun nga, matika ang ulit Israel. Ulit na din. No? Noon ang mga kapatid, no? Nandoon ang mga kapil, nandoon ang Alexander the Great, no? Hanggang na, lumang taon. Ang tumaok na Israel, yung huling-huli, at ilang New Testament, makikita natin, no? Ang Roman Empire. Kita mo, kahit na panahon ni Jesus, meron din ng hari ni Herodes, pero kapit pa rin na ng Roman Empire, nag-ibang bansa. Nakita niyo po mga kapatid, no? Kaya yung Louis, no? Yan ay prophet ni, o prophet niya ng Diyos, no? Inaparutan, no? Sa loob ng 70 weeks, 400 years. Gano'n na katagal, 400 years. Una, 49 years. Yan po, 49 years. Yung pangalawa, ito, 434 years. Hanggang mapapait. Muna dun sa pagpupuo ng anawang templo, hanggang sa pag-minister, may naipanganak ni Jesus, hanggang ni Jesus ay nag-minister na, no? Noon, ang akwat ng mga kapatid, 434 years. Ilan taon na po? 49 plus 434, ilan taon? Binangin niyo po. Binangin natin. 49 years plus 434, ilan na po? 483 years. 483 years.
muna, mga kapatid, muna nang naitayo yung pangalawang no? No, dumaan ng maraming taon, 434, dumaan ng 434 years, no? Hanggat na maipanganak ang medalya, hanggat Yesu ay naglilikot na siya, no? Earthly ministry niya, doon natigil. Hanggat na namatay niya, hanggat na umakit na sa langit. 31 AD. Yung 31 AD, mga kapatid, yan yung pagkakaon niya, hanggat na umakit na sa langit. 434 years. Ina na po, 483. Ina pa, 490, di ba ho? Kevin Week, equivalent ng 490 years. Ngayon, may natira. Ina yung natira. At yung 483 na eh. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Dapat exacto yung prophecy ng angel in Daniel 490 years. Pero hindi na fulfill. Sa panahon ni Jesus, hindi na fulfill. May natira pang 7 years. Nakita nyo, mga kapatid, nakuha nyo. Ngayon, kapatid, no? May natira 7 years. Dapat mabuo yan ng 490 years. Pero bakit hindi nangyari? No? Kung baka, etong prophecy na to, mga kapatid, no? Yung prophecy na to na 490 years, ito ay prophecy na bayan ng Israel. Pero bakit hindi nangyari, hindi na fulfill? Hindi kompleto. Dapat ang aadahan ng Diyos, no, ang bayan ng Israel ay tumalikod na takatananan. Dapat pinaliwanaan nila yung kanilang tagapagligtas ang medalya, and yet hindi po nangyari. Ano po nangyari? Nireject nila yung Judas. Lahat sa kanilang pag-reject na delay. Yung 7 years na delay. Ilang taon? Di ba nga ho, mga kapatid, no? Si Pablo ha, ginamit ng Panginoon, no? Dapat yung campaign nun, ng Israel, hindi po nangyari yun. Hindi na nilaitas, hindi na tinanggap, hindi na pinaniwalaan na namit na niya. Kaya yung gospel of salvation, no, ng ating Panginoon na napunta sa Israel at sa Gentiles. Kaya na umakyat na si Jesus, no? Yung salvation, yung alikhat na ni Jesus, ano ginawa? Ginamit ni Pablo, at si Pablo ay ginamit na Diyos para ano? Yung alikhatan ng Diyos ay maaralan sila ng alikhatan ng ating Panginoon. Kaya yung salvation, no, napunta sa Gentiles na pamamagitan ni Pablo. Kaya lumipat ng ilang taon, 2,000 years. Kaya umadat yung pangangaral na maputing balita ng kaligtasan sa lahat ng mga Hentil. Habang 7 years na natitira ay hindi pa napupulpil. Ngayon, na mapupulpil yung 7 years. No? Yung tinatawag nila 7 years tribulation. No? Hindi niyo po ha, mga kapatid, Daniel.
Sabi dito, Daniel 7:4. 9:24 at 9:25, unawain mo ito muna ng papibigay ng utos na muling itayo ang Jerusalem, yung Teon Temple, ang mga nandiyangan at partner nito at aayusin at ingat ang kanina na kinanapin na ang niya. Wala ang partner ng Jerusalem, ay maalala niyo po ba ni Prophet, ni Prophet Nehemiah, di ba? Naalala niyo po ni Prophet Nehemiah, no? Nang pinalita na kanya ng kapatid niya, na si Prophet Nehemiah niya ay naglilingkod, no? Na hari, ibang banda yun. Nang pinalita na kanya, no? Na kanya kapatid, ang kanyang bayan ng Israel ay wala ang partner ng Jerusalem, no? Na umiyak niya, nahamak niya, ay napaanam muna niya sa kanyang hari, no? Na pangunahan niya ng patayo ng partner ng Jerusalem. Di ba? Napaanam siya hari at binigyan niya ng hari ng mga gamit at ang partner ng Jerusalem. Ay yung time na to, no? Na panahon na to, wala ang partner ng Jerusalem. At wala din ang templo na ginawa ni Solomon. Kaya pagdating ng 25, no? Sabi dito, unawain mo ito, mula na papibigay ng utos na muling itatayo ng Jerusalem hanggang sa pagdating ng pinulong hilirang ng Diyos ay nilipas ng 7 linggo. 7 linggo, equivalent niya ng 49 years, ganun siya katagal. Muling itatayo ang Jerusalem, yun lang, muling itatayo ang Jerusalem, no? Pinanaya na dito, muling itatayo ang Jerusalem, ang mga nandangan at nito ay aayusin sa loob ng 62 linggo. Ito ay panahon ng kaguluhan. Ito weeks, equivalent niya ng 434 years. No? Hanggang, ang sabi ito, pagkalipat ng 67 linggo, papatahin ang hilirang ng Diyos. Ito ang hilirang ng Diyos na pinatay. Jesus. No? Sa panahon ng ating Panginoon, ang lungsod at ang templo ay wawatlain ng hukbo ng isang makapangyaring hari. No? Yung ikalawang templo, ano po nangyari? Winatak naman after the Jesus, 70 AD, winatak ang ikalawang templo sa Israel. Ninunakwat na Roman Empire. Mano-mano. Ang wakas, makapangyayari, ang wakas ay dating na parang baha at makakaroon na digmaan at kawatla na itinatna ng Diyos. At nainong dito na binanggit yung 1 week. Ito yung 7 years. Ang haring ito hari, no? Hari ito, ang haring ito'y gagawa ng matibay na kasunduan, ito unta with it ang hari na nabi ng winata ng ikalawang templo ang Roman Empire. Tama? At ito, may hari, ang hari ito'y gagawa ng matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng isang linggo. 1 week, equivalent niya ng 7 years. Amen? Kaya yung 483 years, last 7 years, ilan ako? 490 years. Equivalent ka ng 70 years. 14. Noon na mapupulfill yung prophecy ng angel in Daniel. Kaya yung 1 week ito na po yung kapag naitayo na ang ikalawang at ikatlong templo sa Israel. Diba yung pangalawang templo? Yung unang templo, winata ng Babylon, diba? Ngayon, ito yung pangalawang templo na panahon nila Daniel, nila Nehemiah, itong mga major and minor prophet, no? Na loob ng 70 years.
Dinag-active ng Babylon at Assyria. Pero lumanat nila nakapangunahan. Maraming ang Israel, ang Israelita na scattered, kanak-kanak nila. Sa buong mundo. Yan yung parutat na kanila ng Diyos. Na ikauno nila eh. Ay parutat na kanila, 70 with equivalent ng 490 years. Ngayon, mapukulpin na yung 490 years kapag naitayo na ang Panginoong Templo. Yang inuwa yung 7 years. Itong taon na kapigatian. Nakamay nyo. Nakamay ni ang sabi, 9:9:47, ang hari ito'y gagawa ng matibay sa kasunduan na maraming tao na loob ng isang linggo, no? Isang linggo, 1 week, no? Papaiginin niya ang paghandog, pinanagay niya sa ng templo, at atok-natok na nakalapatanga na mananatili ito hanggang sa wasan ng Diyos. Hindi niya po makakapal niya. Sa Efeso chapter 3, 4, Efeso chapter 5. Efeso chapter 5, no? Nakalimutan ko. Ephesians chapter 4, hindi niyo ba? Nakunan ko yung punuhan. Efeso chapter 5, 4-8. Ito makikita natin, no? Kung ano ipinangalan ng Diyos na mga Gentiles na mga apostol ng ating Panginoon. Efeso chapter 4 at chapter 5 verse 4-10. Ang sabi nito, ngunit kayong gagamit, huwag kayong gagamit na anumang man. Tama ba? Kina ano chapter 3 pa lang, Ephesians chapter 3 verse 4-10. At habang pinapatya ni ito, sabi ni Pablo, mananaman ninyo kung ano kataunawa ko na lihim, o mystery, na kanukanang inakatukaran ni Kristo. Verse 5, ito'y hindi ipinaalam ng mga tao noong mga nakaraang panahon. Ito yung bukod na niya, no? Ngunit inihayag ngayon ng Diyos na kamamakita ng banal na Espiritu Santo sa kanyang mga banal at apostol at propeta. At ito ang lihim na pamamakita ng magandang balita. Ang mga hintil tayo. Ang mga hintil ay mga tagapagmana rin. Tunat ng mga Hudyo. At nga napito ang sistema, napito niya sa mga Hudyo. Kaya tayo ang gagamitin ng Panginoon in the last days na itaanak natin ang buong mundo. Ang ating Panginoon, ang kaligtas na ligtas na lahat ng tao. Kaya din naman yung ginagamit ngayon ng Panginoon, hindi mahudyo. Hanggang ngayon, hindi na naniniwala ng itiglas. Ay mapanat tayo. Ang dami ni Jesus, mapanat ang mga hindi nakakita. Kaya nakakita na kanya. At ito ang lihim na pamamakita ng magandang balita. Ang mahintil ay mga tagapagmana rin, unat na mahudyo. Kapilang din sa inyong katawan. At may bahagi sa pangaon ng Diyos na pamamakita ni Diyos. Yes. No? Kung paano ang Diyos ay may covenant, Abrahamic covenant na mahudyo. At naman tayo mahintil na Abrahamic covenant. Dahil kay Kristo.
at dapat tayo na openan. Amen? Ang tanto, nakakandaan loob ng Diyos, ako'y ginawa niya lingkod upang ipangaral ang magandang balita. Ang tungkulin ito'y ibinigay niya sa akin na pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ako ang pinakahamak na lahat ng mga pinili ng Diyos. Ngayon man, minarapat niyang ipag-aloob sa akin ang nakakandaan loob na ito na ipangaral ng mga Hentil ang magandang balita tungkol ni matukat na kayamanan ni Kristo. Verse 9. At upang maipaunawa na lahat kung paano itatagawa ng Diyos ang kanyang lihim na plano, kasi nag-aaralan natin, mga kapatid, mystery ho to. Ngayon, no, nire-reveal na ng Holy Spirit, no, yung mga mystery, yung mga revelation in the last days. Na mga nakaraang panahon ay inilihim ito ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Verse 10, ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesia, tayo, mga Kristiyano, mga mananampalataya. No? Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesia o church ay maipakilala ngayon na mga pinuno at mga may kapangyarihan na nagkanangian at ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag na iba't ibang paraan. Kaya tayo mga kapatid, no, paano tayo, no, dahil hindi tayo Hudyo, ipikal, no, pero tayo nanampalataya tayo kay Kristo, no, tayo at pinagkatiwalaan, no, ng kanyang mga pangako, ng kanyang mga salita. Kaya tayo ngayon, ginagamit tayo ng Diyos. Amen? Para ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan ni Kristo na lahat ng tao. Kaya tayo, pinili tayo ng Panginoon. Kaya naanungkot, no, yung kanyang Diyos, ang Israel, yung pinili niya, no, napikutin doon. Imbis na nila ang gamitin ng Panginoon para ipanandaan nila ni Kristo. And yet, hindi nila kininala nung at hinang kanilang Messiah. Kaya na-delay yung 7 years sa panahon na yun. Kaya ngayon, mapupulpil na. Mapupulpil ang mainit po tayo mabuti ha. Mapupulpil ang 7 years, no? Kapag naitayo, maniwanag, no? Ay hanggang may templo, may mga pata tayong templo, di ba? Maniwanag po yun, ha? Daniel 9:27, may pinagkito na templo. Hindi yung temple, no? Yun ay future sa panahon natin ngayon. Amen? Kaya yung templo na pinagkita ng Daniel 9:27, yung third temple. Ano ang makatunay? Na yung panahon ni after ni King umakyat, no, 70 winaknak ng Babylon yung second temple. Kaya mula nang winaknak ng Roman Empire, ang second temple, pananang na itayo 2,000 years ako na nakatakas. Ngayon, hinihintay na lang yung third temple na itatayo. Kaya yung third temple, may naka-prophecy na Bible. Na Daniel 9:27, Matthew 24, verse 15, ang sabi. Matthew 15:27, kaya makanat tayo mga kapatid, at yan ninyo po bakit, hindi tayo haka-haka dito. Hindi tayo nag-iimbento. Kaya unong-uno tayo ng mga 14 verse. Kaya may mga pinapagkit tayo ng mga verses, chapter. Hindi kagaya na mga iba na
siguro, wala din ang pinapanggit ng mga verses. May papag-iinang nagtatampot ng, no, i-interpret nila, mali ay interpretation. Pero tayo, inihimay-himay natin. Matthew 24, verse 15. Ano sabi? Kapag nakita ninyo nakakanap na ang laong mana means temple. Amen? Ang tatlok na nakanap at anganan na inuuin ni Prophet at Daniel, unaway ito ng nagpapadya. Ayan na, third temple niya. Ano pa? Second Thessalonians chapter 2. Ikalawang Thessalonica chapter 2 sabi, verse 4, verse 4, itaat niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng iniilanan ng Diyos at tinatamba ng mga tao. Uupo niya sa templo ng Diyos, or temple. Uupo niya sa templo ng Diyos at mapapakinalan niya ang Diyos. Niya ang Diyos. Temple binanggit, third temple po yan. Amen. Mangyayari po lang yan. Kaya umaapatin, mangyayari ng 7 years, makumpleto na, no, yung 70 weeks, yung sinabi ng Daniel, chapter 9, no? Kaya na-fulfill na yung 483 years, yung 7 years na lang, ang natitira pang 7 years, hindi pa na-fulfill, ngayon, makupulfill na. Kaya ngayon, alam na natin kung saan galing ang 7 years. Kung bakit meron 7 years. Doon pa naggaling yun in Daniel. Doon pa naggaling yun yung prophecy ng angel in Daniel na mangyayari sa Israel ng 490 years yung kanilang kaparusahan. Dahil sa kanilang mga kasalanan. Kaso nga, hindi pa na-fulfill, no? Dahil may natira pang 7 taon. Kaya na mangyayari 7 taon, eto na po. Kapag naitayo na ang pangatlong templo na Israel anytime, pwede ngayong taon na to, pati kompleto na po ang materyales, pinapakita na po, kompleto na mga materyales na pakatayo ng templo, kompleto na sila, no? Nakaaw na sila ng practice, pinapractice na sila, nag-e-ensayo na sila sa paghandog, kompleto na ang mga device, kompleto na ang mga priest, o sacerdote, may mga damit na nila, kompleto na po. At nandoon na po yung red heifer na iyahandog, nandiyan na po. Ang hinihintay na lang activate ng pangatlong templo. Kapag naitayo na ang pangatlong templo, noon na mag-i-start ang 7 years. Maupod na po. Yung nga lang, kapatid, yung 7 years na yan, no? Hindi ho maganda. Kaya maliwanag yung Daniel chapter 9, no? 1 week, may malit ng 7 years. Ano sabi? Ang hari, 27, ang hari ito'y gagawa ng matibay na katunduan na maraming tao na loob ng lingkod. 7 years. Itong tao na to, isa niyang person, hindi niya kahang-isip lang,
Hindi siya robot, no? Hindi siya kung ano man, o espiritu, hindi po. Isa siyang political leader. Ma-influensyang leader. Makapangyarihan na leader. Makarisma. Mataming umasalita. Kung makikita mo ito, noon na 49 years, 434 years, no, puro wicked ang mga hari na time. Makikita mo na sa kanila mga matatamatin ng hari. Tama po ba? Ginamit para parusahan ang Israel. Pero ang kanilang figure, matatama na uhod nila. Ay nga tinakot nila pinarusahan nila na mga may pampansya. Pero itong hari na to, na nilitaw, hindi siya at una ng mahuunang hari na matatama, mawikit. Hindi po. Itong hari na to na tinatapit ito, isang political leader, no? Yung first 3.5 years niya, no, at makaaw ng hati. 3.5. Yung first 3.5 years niya, ano sabi? Gagawa ang hari gagawa ng matibay na kasunduan na maraming tao, hindi lang sa Middle East, hindi lang sa Israel, worldwide. Ano tanda niya? Ano sabi? Na loob lang ng linggo, 7 years, mag-ipan niya, mag-open niya sa lahat ng tao. Ano tanda niya? Is ready. Kapayapaan. Ang gagawin niya, kung pantat may naglalaban, nag-aaway, no? Yan yung mag-imitate. Pero kung ayaw mo makipag-antaan niya, kaanapanin ka niya. Na loob ng 7 years, ay yung first 3.5 years, no, mapapakilala niyang maghahanap ka sa templo, mapait ka, no, ang maintindihan ng mapatid, mapapakilala niyang believers of Christ. Yung mainilog, godly, mapopot yan ng mga verses sa Bible. Para ano? Una mamaka na. Ang dami ng Matthew 24. Matthew 24, sapagkat may nilitaw na mahuwat na Kristo at mahuwat na propeta dalawa, Antichrist, no? At the false prophet. Mantakarabakandarabahay. Mapapakita nila na mga limana at mga kapamanakan upang inigaw. Kung maaari, maging ang mga inilang ng Diyos matisip. Angkat muna sila, hindi pa mo ang halimaw. Hindi niya nilitaw sa unang 3.5 niya na ako yan ay hindi muna niya gano'n. Mukha niyan tupa. Maraming maisip niya. Maraming taong maniwala sa kanya. Sino pa naman hindi maniwala? Sino pa naman tao o Kristyano nandiyangat sa kanya? Ang ginagawa niya maayos. Kapayapaan Kapayapaan. Sino ba naman itatanggi doon? Diba? Yung ay tinatawag ko nila kapayapaan. Nalo ngayon, ang pinakuutlakan, nuklear, diba? Kaya ang gagawin nitong tao na to, no? Yun ang gagawin niya. Kapayapaan. Kaya ngayon, pinapractice niya na. Kahit wala pang templo. Wala pang third temple.
hindi nyo alam at damat niya nakatatayo ng temple. Hindi nyo alam yung 2015, yung 2015 at damat niya na pumirma ng pagkakatayo ng third temple. Kaya nga tinatawag din ng King Cyrus. At ito, agay na pinakikuha nila, di ba? Yung pangalawang templo, itinayo sa pangunguna nino ni King Cyrus ng Persia. Hindi Israelita yun. Yetas yun. Ngayon, at yung gagamitin niya na papatayo ng pangatong templo, hentil din. Isang makapangyarihang leader. Kaya, etong itong effort na to mga kapatid, yung pangatong templo, no? At itong tao na to, yun ang gagawin niya. Lilinangin niya na loob ng 3.5 years. Pagkakaintahin niya. Kaya yung another, second 3.5 years, yung pangalawang 3.5 years, ano na niya? Ano na po niya? Ito na po, ito na nilitaw. Daniel, chapter 9, verse 27, ang sabi, papatigilin niya ang pagkahandog, imanahod na. Papatigilin niya ang paghahandog, inanagay niya na itaas ng templo ang katuknam na kanatatanganan. Yung another 3.5 years, doon na niya mapapakinana na siya ang Messiah. Mapapakinana niya, ako ang Diyos. Doon na makakaroon ng persecution na lahat ng mga Kristiyano. Doon na makakaroon ng tataan. Doon na makakaroon ng puputan ng ulo na loob ng 3.5 years. Pagkatapos nun, fulfill na ang 7 years. Kaya yung na 490 years na fulfill na sa panahon yun. Ngayon, 483 pa lang. 488 years. Yun ang na-fulfill. May natira pang 7 years. Yan ang mga 7 years na panahon ng Antichrist regime. After na maitayo ang pangatlong templo. Amen? Pagkatapos ng 7 years tribulation ni Antichrist, ano na sunod? Ano na kasunod? Na-fulfill na yung 490 years, na-fulfill na ko sa panahon ng 7 years, sa panahon na panahon na to. Pagkatapos ng 7 years, ano na mangyayari? Ipupo na ng Diyos yung kanyang puon. Wrath of God. Ipupo niya na yung kanyang wrath. Pero, maakon niya ipupo yung puon ng Diyos sa mundo na ito. Anong una niyang gagawin? First Thessalonians chapter 4, 17. Ito yung paborito natin.
yung paborito ng mga Kristiyano. Ano sabi? 4:17, 1 Thessalonians 4:17, Iktimo na daw na iyon ay maririnig ng tinig ang anghel, ang tunog ng trumpeta ng Diyos, at ang Panginoon mismo ay papapamunat na langit na tumitigaw. Ang mga matay na tumatampanatay kay Kristo ay bubuhay muna, pagkatapos ay na mga buhay pa ay natitira ay titipunin niya na anapaap, titipunin, caught up, rapture of the church, at binuhay upang nanumuli ang Panginoon dahil himpapawin. Pagkatapos ng 10 years na amay ni Antichrist, rapture. Rapture. Bakit kinanap doon? Bakit kukunin ang mga anak ng Diyos sa panahon na yun? Bakit? Dahil ba dapat nilitaw na yan Antichrist? Yung ba? Yung sinabi? Ang sabi? Thessalonians chapter 1:10. No? Unawaan niyo mabuti. Paulit-ulit ko na sinasabi ito. At maghintay na papamanik ng kanyang anak muna na lang. Maghintay daw. Ano hintayin? First effect na second coming. Ano yung first effect ng second coming? Rapture. At maghintay na papamanik ng kanyang anak mula sa langit. Ito'y Jesus muli niyang binuhay na siya rin nagliligtas sa atin na darating na puot ng Diyos. Bakit na tayo uunin? Bakit tayo iniligtas? Ito pa, 5:9. Hindi tayo pinili ng Diyos upang pataan ng kanyang puot. Puot nino? Puot niya Antichrist? Ang sinabi, ay tayo inilig, ay tayo ilalap yun. Ano sabi? Hindi tayo pinili ng Diyos upang pataan ng kanyang puot, kundi upang iligtas na pamamagitan ng ating Panginoon. Anong purpose ng rapture? Anong purpose ng rapture? Para iligtas tayo sa puot ng Antichrist? Yung ba't sinabi? Ano sabi? Puot ng Diyos, kaya tayo ilalapture. Kaya maling-mali na mga natuturo, kaya na tayo ilalapture. Ano sinasabi nila? Kaya ang ilalapture na ninitaw na daw. No, wala tayo mukha ng ganun. Maling-mali, contradict. Kaya ngayon, ano yun po ngayon? Ito yung nangyari ng in-impress na ng Panginoon ng Holy Spirit. Maraming Kristiyano ngayon, alam na nila yung itatayo ng temple. Alam na nila na i-trend panita na po. At ni Benjamin Netanyahu ng Prime Minister Israel, niya mismo, pinakita niya na, di ba? Underground. Na unti-unti tinatayo ng temple. Kaya maraming Kristiyano ngayon, alam na nila na itatayo yung templo. At alam din nila, kapag tinayo yung templo, alam din nila, doon na linitaw ni Antichrist. Yun lang yung Bible dito. Alam nila. Pero, ngayon, bakit ngayon natin panaw natin ngayon? Dapat na itong mga natuturo katungkol na rapture. Ilipit lang ng Lord. Yung mga pray trip, pinaliliwanag na pray trip. Alam natin yung pray trip, rapture muna, bago lumitaw ng Antichrist. Bago itayo ang third temple. Yan ang paniniwala ng mga pray. Ngayon, naglitaw ang tumato. Ano nasabi nila? Magkarapture na, September, magkarapture na, itong taon na to, o next week. Bago itayo yung templo, magkarapture na. Yan ang ikaw ng mga pre-trip ngayon. Yung mga Kristyanong pre-trip. Bakit? Gusto nila mangyari yung kanilang paniniwala
patungkol na Frederick, no, kukunin na paniwalaan yun ng lahat ng Kristyano sa buong mundo. No? Kaya tinatapin nila, rapture na, magra-rapture na, at nandiyan yung red heifer, itatayo na yung templo. Kapag tinayo yung templo, nilitaw na yung Antichrist. Kaya maraming Kristyano ngayon, paranoid. Takot. Maraming Kristyano ngayon, dahil puro rapture ang naririnig nila, no? Kahit mali, naniniwala na nila. Narating na, yung April 23, 24, narating na nila. Narating na ang rapture. Hindi alam yung doctrine of the last days. Hindi alam ang doctrine of eschatology. My people perish because of lack of knowledge. Ay, kung maarinig nyo lang may maulong ganyan, itatapat nga. No? Ay, mali ang interpretation nila. Ay, nagnanapatan to, no? Dahil ngayon na YouTube, italitang rapture. Hindi naiintindihan ng mga Kristiyano, no? Bago mag-rapture, maliwanag pa sa kita ng araw, bago mag-rapture of the church, nilitaw muna ni Antichrist. Maliwanag yung mga pinagpahabat na natin. Pero yung tatapihin yung anuwala yung natapi ko, nasa inyo pa rin yun. At ako, natapi ko lang kung ano tinatapi ng Bible. Maliwanag, no? Ano sabi? Explain nyo po. Revelation 20 verse 4. No, marami. Yung muna tayo na, no? First Thessalonians chapter 2. Ano nyo po paulit-ulit ko na tinatabi ito sa inyo. Ano naman namamako na ako. Ang sabi dito, Second Thessalonians chapter 2 verse 1. Mga kapatid, tungkol naman sa papapanik ng ating Panginoon. Tungkol naman daw sa rapture, na paraphrasing. Tungkol naman sa papapanik ng ating Panginoon Diyos, ito Kristo. At sa pag-itipon sa atin upang makapiling niya, nakikiusap kami sa inyo na huwag agad magugulo ang inyong isipan o mapapamahala kung mapanitaan ninyo. Ito na noon, pinapanitaan nila rapture ng rapture. Ang sabi, kung mapapanitaan nito makila ang araw ng Panginoon, huwag kayong maniniwala. Kahit sabihin pa nilang iyon ay pangangaral, pahayag, o ikinulat namin. Huwag kayong makapatayag naman. Dahil ito, huwag kayong makapatayag ng mga naputuro na rapture muna. Makulit ang Antichrist. No? Na paraphrase, huwag kayong makapatayag kanino matano makalan. Hindi darating ang araw ng Panginoon, rapture to church, hanggat di pa nagaganap. Hanggat di pa nagaganap. Sabihin, ito muna magaganap bago rapture. Mahirap mag-unawahan pa ito, hindi. Hanggat di pa nagaganap ang huling paghimat ng laban sa Diyos, pangalawa, ang paglitaw ng duwail. Yung duwail, ni Antichrist. Ano ibig sabihin? Lilitaw muna ay maganap muna to. Ay makulti muna to. Lilitaw muna sila. Bago mag-rapture of the church. Bible na namin, hindi po. Ay ninyo po, no? Minapangga natin sa salianan. Ang Bible na nang sinasabi sa atin.
Hindi mo na kailangang i-explain sa inyo at maliwanag pa. Revelation 20 verse 4, ano sabi? At nakakita ako ng mga trono at mga nakaupo doon at binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa na mga taong pinuputan dahil sa papapatoo tungkol kanino kay Kristo. At nakahayag ng salita ng Diyos, sino umato ng kapayang patungkol itas? Sino nagpapayang kamagalan nag-salvation sa lahat ng tao? Sino umato? Sino umato? Mga Kristiyano po ito. Hindi tumamba kanino? Kay Antichrist sa halimaw, hindi na nalahawan nito, hindi tumagkap man ang atak ng halimaw sa kanilang noong amay. Panahon to. At kaninong panahon ito? Kaninong panahon to? Panahon ng Antichrist regime. Ang mga Kristiyano, no, sa panahon ni Antichrist, nandun tayo. Tayo'y nangangaral. Tayo'y nagpapahayag. Pero hindi tayo napatatak ng halimot na noo at amay. Mapilili natin, no, na makaukot tayo ng ulo. Kaya nga, kapatid, piniprepare, hinahanda na kung ano. Kaya nga piniprepare. Kaya bakit ka nagpe-prepare, bakit ka naghahanda? At iana mo may darating na uwa. Ano hinahanda mo? Ano pinaghahandaan mo? Yung pananampalataya mo kay Kristo tumatag. Lumatiman ang persecution yun, hindi mo i-deny ang faith mo, kanino itintas. Ano sabi? Matthew 24:13, ang nananakita at hanggang wakas yun na mamaniligtas. Revelation 13, ano sabi? Revelation 2:10, ano sabi ng Revelation 2:10? Huwag matakot na mapag-uusik na malapit mo na natin. Malapit mo na natin. Malapit na. Malapit na natin. Makinig ka, ipapipinag mo ng Diablo ang ilan naman na inyong pinagpatyo mo. Magdulot sa kalit na loob ng 10 araw. Mananatiling ang tapat hanggang kamatayan at kakanting panakit ng corona ng buhay. Revelation 13. Ang lahat ng may pandinig ay makinig. Verse 9. And ang sinumang itinat na mapihag, ang mapipihag nga. Ang itinat na mamamatay sa tamak nga mamamatay. Ito'y isang panawagan na magpaantaang at manatitapat ang mga hinirang ng Diyos. Ina-address. Kanino yung ina-address? Kanino? Sa mga Kristiyano. Hindi ko ina-address na mga believer, na mga kulto nana. Kaya mga kapatid, no? Kaya maniwanag na po natin yung 7 years nung anak inuha yun. Kaya makupulpil yung 7 years na yan sa panahon na natin ngayon. Handa po natin, kaya ang mata natin nakatuon sa Israel. Kapag nakita mo na nakita mo na kayo na yung templo, no? Yan na po ang start ng 7 years. Dahil noon linitaw, si Antichrist, doon siya makapakinanay. Ano na niya? Peace treaty.
Pero yun ay isang malaking deception ni Antichrist na lahat ng tao. Especially sa mga Kristiyano. Tandaan po natin, no, ang nag-atangian ni Antichrist, no, maayon inyo alam, no, na John chapter 30, tinan mo ha, notice nila, yung ba ay nagkataon lang? John chapter 30, verse 56, antay na Antichrist talaga, no? Ano sabi? Hindi na ang nagsasalita. Mula nooy, marami na kanyang mga anakan ang tumalikod at hindi na tumama na kanya. Ano sabi, mga kapatid? May mga anakan ititas. May mga anakan niya, hindi na may mga Kristiyano to. Mga naniwala kay Kristo. Amen? Ano sabi? Marami na kanyang mga anak at ang tumalikod at hindi na tumama sa kanya. Ano na sila? No? Ay na sila ititas. Akis na sila. Laban na sila ititas. Yung faith nila ititas, wala na. Naka-comfort na sila. Kaya doon sa first John chapter 2, maalala nyo, yan ipinapit, ano sabi ni yan ipinapit? No? Mga nating katlamat nila, pero tinay tumalikod kay Kristo. Kaya sila anti-Kristo. At tawag ay Judas, katlama na ni Judas, at nakatama yan na. And yet, inanukulan niya, kaya ayan yung mga napapalit tayo ng YouTube, maraming pastor, maraming piano, ano ginagawa? Calling away. Napapa-comfort na nila na itong kulturi ninyo. Piano nila, walang kapatawaran yun. Ang mananapa, no? Talagang, ano na nila, napan na nila kay Christians. Natin lang pastor, natin lang mga leader, no? Dahil nakarinig nila ng mga ibang katuruan, naninang nila, no? Kahit nila naka-convert na mga Muslim, no? Kaya nga kapatid, no? Itong anti-Kristo na to, no? Itong anti-Kristo na to na naka-prophet sa Bible, hindi lang believer. Maniwala mga kayo na hindi. Ito yung sa Bible na pinata natin mga believer eh. And yet, napanat nila kay Kristo, tumalikod pa nila. Kaya itong anti-Kristo na to, believer to. Kaya tatapin niya, dat ng protestante, dat ng Presbyterian, dat ng born again. Catholic. Lahat gagawin niya para matitip ang lahat ng tao. Para lahat ng Kristiyano maniwala sa kanya. Kaya nga ang sabi ng Matthew 24, no? Tayo ang mga hinirang nandun ay matitip sa kanya. Paniniwalaan niya. Amen? Kaya po, maging matatag tayo, sabi ng Panginoon yun, magpakatatag tayo na mga uling araw na to, lalo tayong maging maikati na hanapin natin ang kanyang mukha, unahin natin, hanapin ang mukha ng Diyos, bago ang lahat, no? Hindi ministry, hindi social media, ang unahin mo hanapin ang kalooban ng Diyos.
na buhay mo. Para kung maghapon, matagumpay ka. Para yung faith mo lalong tumaas, lalong matatag ang pananampalataya natin kay Kristo. Kaya nga, inahanda na tayo, piniprepare na ang mga wise virgin. No? Inalito na tayo ng mga matataninong lalaki, matataninong mga Kristiyano na naghahanda. Father God, in the mighty name of Jesus, with the power of the Holy Spirit, salamat, Panginoon, na mensahin niyo po, Panginoon, na kami na to, Lord, ipinarating ko, Panginoon, na yung mga anak mo na Body of Christ, Panginoon, ang yung salita mo, Panginoon, lalo na po na mga mangyayari in the last days, Panginoon. Salamat, pinakatuwala mo kami, Panginoon, niripil mo sa amin ang mga mystery, the Bible, na mga mangyayari na mahuli araw. Kaya salamat po, Panginoon, ang katotohanan makapanaya na bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya nakakanamin ng bahin na espiritu at nakatotohanan. Kaya maraming salamat po, Panginoon, na yung mga anak mo, Panginoon, kami ay patuloy ang handa, Panginoon, ano mangyari, Panginoon, no kami ay magiging handa, inahanda na po namin ang aming pananampalataya sa pamamagitan ng pag-aaral, pagpapadala, at akin na mga gawain mo, Sunday service, midweek and prayer meeting, Panginoon, Bible study, Panginoon, upang mag-ibataan lalo ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon, dumating man ang persecution ni Antichrist na lahat ng Kristiyano, hindi po namin kayo itinay. Ay kamatayan, sabi niyo po, ay kamatayan, Panginoon, ang kapalit, hindi namin itinay ang aming pananampalataya. Kaya salamat, Panginoon. Pagpanahin mo ang mga anak mo, Panginoon, na platform na to ng Bible study, pagpanahin nila anuman ang kanilang prayer request, Lord, ipinatin ninyo. Lahat ng kanilang prayer request. Ngayon magkakalamdaman, ipinatin ninyo po ang kagalingan. Lord, dineklara ako, Panginoon, na mga natin ni Jesus. Lord, ang mga magkakalamdaman na katawan lupa namin ay nakigaling right now in the mighty name of Jesus. Kaya Lord, anuman ang panalangin ng medyo ng pamilya, Lord, thank you, Lord, inamin ng unang pamilya namin, malinig at magdilig mo tayo. Hanggang the rapture of the church, Panginoon, at naman namin ang aming mga mahal na buhay. Kaya po, Panginoon, at nakapulit karangan ng anuwalatian, ang pangyarihan ay maingat namin pinapalit. We love you, Father God. We love you, Lord Jesus. We love you, Holy Spirit. Sa tanging pangalan ng mong anak na Jesus. Amen. Amen. To God be the glory. Amen. 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 Amen.